Tuluyan nang nalusaw kagabi ang low pressure area o LPA na binabantayan po sa loob ng bansa. Sa ngayon nga easterly, so hangin po mula sa dagat Pasipiko na lamang ang minomonitor ng Pag-asa na posibleng magdala ng mga pag-ulan at kaulapan sa malaking bahagi po ng Mindanao at Palawan. May binabantayan ding bagyo sa labas po ng bansa na may international name na hagupit. Huli po itong namataan sa layong 1,615 kilometers sa silangan po yan ng northeastern Mindanao. Kumikilos po ito pakanluran hanggang hilagang kanluran at inaasahang papasok din sa bansa bukas ng gabi o kaya'y madaling araw ng linggo. Inaasahan namang hihina ang bagyo habang papalapit sa bansa. Sa iba pang balita, sumentro po sa energy at food security at kaligtasan ng mga ASEAN nationals sa Middle East ang pagtitipon ng ASEAN leaders na nagaganap po sa Cebu. Sa Joint Foreign Economic Ministers meeting nga nanawagan ng Pilipinas na mag-usap pong magkabilang partido sa Middle East para matapos na ang kaguluhan doon. Mahalaga rin daw na bilisan ang pagkilos ng ASEAN countries sa pagkaantala sa energy flows, problema sa kalakalan at food supply chains. Iminungkahi rin dito ang pagtatayo ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Nagkaroon naman ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Vietnamese Prime Minister Lee Min-hung. Nagkasundo po sila na bumuo ng isang pangmatagalang rice trade mechanism para sa food security. Napag-usapan din ang gagawing hakbang para po labanan ang transnational crimes katulad nga po ng scam hubs at maging human trafficking. Bukod nga sa Vietnam, nakipagpulong din ang Pangulong Marcos sa mga leader ng Cambodia at maging ng Thailand. Pumalag naman pong NBI sa akusasyon na set up lamang ang pagkakaaresto sa may-ari ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta matapos magtangkang mangikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may kasama silang mga media sa isinagawang operasyon at well-coordinated ang mga ito. Inaresto si Mabanta sa ikinasang entrapment operation matapos daw mangikil ng 350 million pesos laban kay Romualdez. Dinampot siya at ang 4 na kasamahan matapos tanggapin ang pera sa loob ng 3 maleta. Malino po na hindi set up, napaka-unfair naman po nito sa ating mga law enforcement na sumunod sa proseso at sumunod sa batas at sumunod po sa ebidensya para sabihin na isang setup po ito. Naglalabas po ng pera for entrapment, halimbawa buy bust, ang enforcement agency po, kami po. Kaya po kami may confidential fund, intel fund, yan po yung ginagamit yan. At para po sa kaalaman po ng lahat, kasama na po si Atty. Rowena Guanzon na nakita ko na wala namang experience yata sa law enforcement, ay tinitira ang NBI na saan daw kumuha ng 75 million, nakapris ang pera ni Speaker, ganyan po. Yun po ang tawag na doon, yun yung budol money, ano po. Sa recto po namin pinagawa yan, kasi ginawa po sa recto. Yan nga po ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Idinitalye rin po ni Matibag kung paano nahuli sila Mabanta sa entrapment operation. Ayon nga po sa NBI, tao ni Mabanta ang mismong tumanggap ng pera. Sinundan nilang mga ito hanggang sa mahuli sa akto na binubuksan na ni Mabanta ang pera sa loob ng isang kwarto ng bahay na pinaghatiran nito. Itinanggi naman ni Matibag ang mga alegasyon na iniisa-isa daw ang mga kilalang kaalyado o supporters ng pamilya Duterte sa kanilang mga operasyon. Lalo't isa si Mabanta sa mga iniuugnay sa mga Duterte. Para sabihin na pinipili, kasi tatlo po yan eh. At lahat po may basihan. May legal na basihan. Dito po sa NBI, tinitingnan po namin, una-una ebidensya, yung batas na mag-a-apply dito at gagawin po namin ng tama yung proseso. Yan po muli ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.